Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Saan man panig kayo ng mundo naroroon. Ito po, nagbabalik na naman tayo para sa isang magandang pagbabahagi ng pangyayaring politikal sa ating bansang Pilipinas. Ito po, nakita lang po natin pantapat kay Andrew E. ng PDP Laban. DJ Koki yata to. Simulan mo na DJ Koki. DJ, pasok mo. Ito ba si Attorney Jimmy Bondok, isa po sa kailangan nating suportahan ng pagkasenador sa darating midterm election. Ito ba? Numbers are important. 72 days na lang po at election na. Alam mo yung sabihin nun? 72 days lang po. Senador na kami lahat. Kung tutulungan mo po, alam niyo kung bakit importante yun? Alam niyo po kung bakit importante yung 72 days? Dahil in 93 days, June 2 na. Alam niyo po ba yung June 2? Sisimula na daw po ang impeachment kay VP Sara. Nakalagay po sa schedule na pinakita po sa akin ni Senate President, yun ang presentation ng articles of impeachment to the plenary. Papayag ba kayo nun?
na lang at start na ng impeachment trial mismo. Papayag ba kayo? Sino po ang may alam kung ilan sa senador? 24 yan, di ba? Ilan ang kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara? Alam niyo po ba? 2/3. Ano po ang 2/3 ng 24? 16. Naka 16. Ilan po ang natira sa 24 minus 16? 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Ilan po ba ang senador ng Pilipinas? Ilan? Duterte 9 ang tawag nila. Duterte 9. Isahin kayo natin, bilang yan. Jimmy Mondo. Bato de la Rosa. Bongo. Jimmy Lito. Raul Lambino. Rodan de la Puerta. Pastor Quinoy. Antonio Rodríguez. Isang epektibo sa Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaking injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 milyon ang botante ni VP Sara? Tapos 16 na senators na matatanggal na ang Vice President. Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwedeng gawin para matulungan kami manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matigil ang kabutasugan na nagagawa ng sarili natin pamahalaan sa atin. Pagdasal niyo po kami. Bago ako kumanta, kakanta ba ako? Sige. Alam niyo po, bago ako kumanta, marami po nagkakaroon sa akin kung ano ba yung mabalang ihain na magpanawalang lakas. Noong una po, napakadami kong makarap. Pero ngayon, natuklasan ko po ang pinakamahalagang batas ay ang budget, ang General Appropriations Act. Naiintindihan mo ba namin lahat yan ng batas yan? Okay. Alam niyo po, sa Amerika, mayroon uso ngayon yung Department of Government Efficiency. Gusto niyo ba mapunta ninyo sa Pilipinas yan? Na meron tayo isang departamento na binabantayan ang budget kahit na naman ng batas. Kasi meron tayong auditor. Ayun, nag-auditin kayo, di ba? Sino nag-audit sa Kongreso? Kami po, nabalitaan niyo po ito, kami ni Congressman Pantaleon Alvarez kasama nila pa, naghain po kami sa ombudsman ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Dahil po, doon sa falsification na naganap sa ating budget. Alam niyo yung mga blanco pa sa budget? May blanco. Alam niyo ba? Paano nagkaroon bigla ng laman ng budget? Blanco bigla nagkaraman. Kasi nga po, dumaan na sa kamay ng mga tao. Kaya po tayo mag-digitize. I-digital na po natin bakit pagpasa ng batas para masunod ang mga binoboto ng inyong mga kongresista. Kasi ang nangyayari ngayon, lahat kayo bumuboto, lahat kayo sinasabi sa congressman, bigyan nyo kami ng natin budget.
bago. Papayag ba kayo? Kailangan po natin ng true reform. Reformahin po natin ang bayan Pilipinas. Baguhin natin ang Kongreso. Kakanta ako! Salamat po. Marami pa akong magsasalita. Alam niyo kung ano napansin ko? Parang ayaw nyo nagsiservisyo ako. Kasi po, napakahirap ko na talaga ng buong buhay ko. Nasanay ko ako na pinanirigaya ko lang kayo ngayong pagkakataon. Sana po, bigyan niyo ako pagkakataon na bukod sa awitan kayo. Gusto ko rin makita yung 50 years old na po ako. Alam ko hindi ako mag-50. Alam ko po 49 na ako. Alam ko. Pero birthday ko bukas. Kaya, patayo ka sa tao. Pagdating ko ng susunod ko birthday, senador na po ulit. Sana po pagbigyan ko ang Duterte namin. Kaya hindi na po mapalagay sa inyo ang ganito pansamantala. Kung hindi palagayaan po ang buong buhay ninyo. Yung mga tuloy ninyo, mga eskwelahan ninyo, mga panginoon, sana po tulungan kayo. Pero yun, kakanta ninyo. Nung ito na yung Pastor Tibuloy, ang ilang ako seryoso, tunay na laya. Naalala niyo yung tunay na laya? Dahil malalang marami sa inyo na nilito, bago ko nito naman. Okay lang ba sa inyo, love song naman ang mga nilito? Okay po kayo yung kanta, okay po kayo, kasi ganyan po sa demokrasya, kayo patuloy. Ano ang gusto niyo kumanta? I believe o let me be one. Let me be one. Sige. Sige, kakanta po kayo. May request na po ako sa inyo. Sana po, ako mag-alala. Pero kahit hindi ako mag-alala, bigyan ko si Pero ang request na po. Sana po, kahit pahalagahan po kami mga nagpapalala sa inyo. Bababa po ako dyan. Isang kondisyon na, isang kondisyon na. Dapat pagkagulan niyo ako. Sayang ko Ay po mga kababayan, nag-alay po ng isang musika dito si Attorney Jimmy Bondoc, the future Senator of the Republic of the Philippines. Suportahan po natin yung siyam na kandidato ng PDP laban at wag po tayong magsasawang mag-share sa mga kaganapan sa mabubuting mabubuting na naidudulot ng
programa ng PDP Laban. Suportahan po natin. Laban sa mga sakampon na ni Satanas. Ito po, hanggang dito na lang muna po to. Sundan nyo po. Maraming salamat po kay Kuya Bok TV dyan po sa pag-share ng video na yan kay Attorney GB Bondok. Ayan po, covered niya yan. Supportahan niyo po yung channel niya, Kuya Bok TV. Okay po, hanggang dito lang muna po to. Supportahan niyo po yung mga nilalabas namin na reaction video. Share po natin para po marami pa ang makapanood nitong mga ganitong mga video. Okay po, hanggang dito na lang.